Kumusta mga kababayan? Ako si Pedro at welcome sa Lumang Pilipinas Series. Maligayang pagdating sa Intramuros, ang Walled City ng Maynila. Sa part 1 ng ating kwento, alamin natin kung paano naitayo ito ng mga Kastila noong 1571 at binago ng mga Amerikano hanggang sa simula ng digmaan. Panoorin at hindi masasayang ang oras mo sa panonood. Noong 16th century, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila, kasama ang kanyang mga sundalo. Dito magtatayo tayo ng matibay na lungsod laban sa mga kaaway, wika niya. Yan ang simula ng Intramuros. Tinawag na Walled City, ang unang distrito sa Maynila na ginawang makasaysayang siyudad na nakapaloob sa mataas na pader. Dito ang unang sentro ng pamamahala ng gobyerno ng kolonyang Kastila. Ang iba namang distrito na nasa labas ng mataas na pader ay tinawag na Extramuros. Muros na ang ibig sabihin ay pader. Sa ilalim ni Gobernador General Santiago de Vera, nagsimulang magtayo ng 4.5 metrong taas na batong pader, gawa sa korales at adobe. May 14 na bastion tulad ng Bastyong San Diego at Santiago para sa depensa laban sa mga Chino, mga pirata at mga rebelde. Ang mga bastion ay mga istruktura, parte din at kaanay ng mataas na pader bilang pangdepensa ng buong siyudad na pader. Layunin ng mga ito ay upang ilihis ang mga kalaban, parang trap, bago pa sila tuluyang makapasok sa loob. Sa bastion muna, magsasagupa ng harapan ang mga gwardiya sibil at mga nanghihimasok. Sa loob ng Walled City, ang San Agustin Church ay itinayo noong 1587 hanggang 1607. Ang pinakamatandang gusali sa Pilipinas na nakaligtas sa mga giyera at bagyo. Sa simbahang ito nagdasal ang mga praileng Franciscan, mga Jesuit at mga Agustinian, habang ipinapahayag nila ang relihiyong Katoliko sa mga Indio. Indio ang tawag sa mga Pilipino. Ito naman ang itsura ng San Francisco Church kung nasa labas ka ng Walled City. At ganito naman siya kung nasa loob ka ng mataas na pader. Ang Manila Cathedral ay unang binuo noong 1581. Ay naging sentro ng kapangyarihan, pero paulit-ulit itong nawasak
sa mga lindol tulad ng mga taong 1845 at 1863. Ito naman ang Santa Lucia Gate o Puertas de Santa Lucia. Isa sa 8 puertas na ginawa papasok sa Walled City upang makontrol ng Kastila ang mga labas-masok na tao at mga kagamitan. At para na rin sa kanilang seguridad laban sa mga elementong kalaban ng kanilang gobyerno. Ito naman ang Kalye Arzobispo. Sa kalyeng ito nakatayo ang 5 palasyong episkopal o ng mga paring namumuno sa simbahan. Isa dito ang Arzobispo ng Maynila. Pero lahat ng gusali ay nawasak noong panahon ng Pangalawang Pandaigdigang Gyera. Ito ang Kalye Real. Ang pangunahing kalsada na nasa gitna ng Walled City at sentrong papalabas sa Puerta de Santa Lucia o Santa Lucia Gate. Ito ang San Juan de Dios Hospital na ayon sa aking pagtingin sa kanyang caption, siya ay nasa Calle Real, Intramuros noong panahon ng Kastila. Itong ospital ay pinangasiwaan ng magkapatid na San Juan de Dios noong 1656. At kahit na nagpalit-palit ang mga nangasiwa, pinanatili pa rin ang kanyang orihinal na pangalan. Hanggang sa kasalukuyang panahon. Ginamit na pagamutan ng mga sundalong Hapon noong gyera at nawasak noong 1945. Muling itinayo noong 1950 pero inilipat na siya sa Pasay City. Ito naman ay isang eksena sa labas ng Walled City. Walang petsang inilagay. Pero mayroong palabas na pampasaherong kalesa, malamang ay galing sa loob dahil ang mataas na pader ay ang palatandaan. Ang arko ay ang Magellan's Monument paglabas mismo ng Puerta de Isabel Gate ng Walled City noong 1900. Ang bubong na nakikita ay ang Old Letran College. Pagkatapos ng digmaang Hispano-Amerikano noong 1898, pumasok ang mga Amerikano. Si William Howard Taft, ang unang Amerikanong gobernador general na nag-utos na buksan ang mga pintuan ng Walled City. Winasak ang ilang mga muros para sa kalsada tulad ng Padre Burgos. Ang mga eskwelahan tulad ng Letran at Ateneo ay nanatili. Ito ang San Juan de Letran Street sa Intramuros noong 1907 or before. Tinutumbok ng kalsada ang paaralan. Ito naman ang itsura ng Ateneo de Manila na nasa kahabahan ng Santa Lucia Street ng Intramuros noong 1887. Ito naman ang College of San Jose na nasa Cabildo Street ng Intramuros noong 1887. Sa Port Santiago, na naging bilangguan ni Jose Rizal noong 1896,
naroon ang diwa ng paglaban. Dito binasa niya ang Mi Ultimo Adios bago siya pinaslang sa bagong bayan. Ang mga kababaihan tulad ni Melchora Aquino ay tumulong sa Katipuneros. Ngunit habang lumalago ang demokrasya at infrastruktura ng American era, lumapit ang dilim ng World War II. Ito ang pundasyon ng Intramuros sa Part 1. Sa Part 2, ang distraksyon ng digmaan at pagbangon niya ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel at i-link ang Part 2. Salamat sa panonood.